Sa Surigando, ibinisto ang matinding plano at kasakiman ni TP, Liza at Tamba. Sa isang viral na pahayag ngayon ni Sas kasama si Maharlika ay tuluyan na nga nitong ibinisto ang pagiging hambog at ambisyoso umano ni Thinking Pinoy na agad-agad umanong magdemand ng posisyon sa gobyerno matapos ang pagkapanalo ni Marcos sa eleksyon. Ani pa nga niya ay minsan lang umano siya makapagpanalo ng presidente kaya demand agad ng posisyon sa gobyerno. Sabi pa nga ni Sas na pumayag daw umano si Romualdez at Lisa sa posisyon na kanyang gusto at talagang gustong-gusto umano nito na magpayaman. Kaya naman ay napunta siya sa posisyon sa PCSO kung saan ngayon ay isang lone vetor ang laging nananalo. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay Presidential Assistant on Political Affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng Presidential Assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya, okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So, okay na raw yan. Kasado na. Ngayon, nagpatahi na nga ng barong yun eh. Kay Abel. Nagpatahi ka na ng barong, RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral. Hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, ay hindi po pwede yung bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa. Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. Pag-usapan natin yung kaso ni Jover later kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig maghingam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam, yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam niyang patola ako. No? Patola na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa,
nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scamming ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika. Oh, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan akong kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan ba natin kay Jover? Hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin doon sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na. Pero nung napatunayan ko na, your friendship ay sincere. Noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers. Kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. So, ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover nag-counter demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of Data Privacy Act. So kaming dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa Taning, ito. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kalamang pre-trial hearing, early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Kayo, kung ano naman kayo, kahit ako nagkakamali, sabi ng judge. Baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabing, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna? Syempre, hindi ka pwedeng kumayabang sa judge, no? Mm-hmm. So, okay pa kami nito, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Mm-hmm. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako? Makikipag-deal ba ako? Dinigdik ko na sana si Jover. Mm-hmm. So ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. So si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano daw ma-offer. Tapos sabi ko, una, pwede bang letter of apology? Sabi ng lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't niyo sinabihin na nandun siya sa Europa, nagpuputa. Hindi naman yung ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, we can actually, tanggalin ka namin dyan. Kasi, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mention my name, puro daw siya. Kaya nga sabi nila na wala ka naman participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so ayun na, so, usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ni RJ, it was given by Lisa Marcos. Yan. Pakinggan niyo, mga kababayan. It was given by Lisa Marcos. Kasi unang si RJ yung inoferan. Ngayon sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? So, kuha ko ibang lawyer.
Sinabi ko kay RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabuts. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabuts, ganyan, baka pwedeng isama ako dyan sa ano ni kasi pareho naman kami nandyan sa kaso. Sabi niya, okay, pero Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya, anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the, ano ba to? Okay. For the papers. Naman? Papers, etc. Printing, ganyan. Yes. So, siya? It's understandable, no? Wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pamprint, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Singil ka 10,000, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, I don't delete these things, no? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, attorney, kasi, dun sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap, and meron kaming fina-finalize na settlement. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, tanungin niyo po siya, hindi ko po alam. Ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and RJ. Sabi ko, pakitanong na lang po siya kung okay sa akin. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako. Cheng, ganyan. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ako nilaglag? So, anong reaction mo doon? Ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Sa akin is, bakit mo ako nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Because I don't know anything. Yeah. Nakikipag-areglo ka pala dyan kay Jover. Hindi mo lang sa akin sinabi, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbatan ka na ng mga bagay na ako, kung ano-ano. Hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Cheng, huwag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito kasi exonation, wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede. Pero, baka pwedeng, in-explain sa kanya, sabi niya, tas, nag-i-inarte, sabi niya, puta, tanga, puta. Sabi niya, may text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumula niya sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles, pinakita ko. Yeah. And then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala kang nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. May gano'n. Ang taray. Lawyer ni Liza.